Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa MTB MLE ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa payak, tambalan at hugnayang pangungusap. Unang markahan, ikapitong linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang na isusulat ng wasto ang iba't ibang uri ng pangungusap tulad ng payak, tambalan at hugnayan. Pagsasanay, isulat sa kwaderno kung ang pangungusap ay ginagamitan ng metapora, personifikasyon o hyperbole. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Bilang 1, munting tawa niya ay pag-asa. Bilang 2, lumipad ang mga oras. Bilang 3, inanyayahan kami ng ilog na maligo. Bilang 4, bumaha ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Bilang 5, siya ay langit na hindi kayang abutin ni numan. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, metapora. Bilang 2, personifikasyon. Bilang 3, personifikasyon. Bilang 4, hyperbole. Bilang 5, metapora. Balik-aral. Basahin ang mga saknong ng tula at piliin ang salita na angkop sa bubuo ng kaisipan nito. Gawin ito sa kwaderno. Narito ang inyong mga pagpipilian: simbahan, paaralan, pamilya, anino, aklat. Bilang 1, ako ay isang lugar bukas para sa kanino man, tahimik at masarap puntahan, upang manalangin sa may kapal. Ang tamang sagot ay simbahan. Bilang 2, sila ay mahalaga, kaagapay ko sa tuwina. Ako ay masaya kapag sila ang kasama. Ang tamang sagot ay pamilya. Bilang 3, lugar na malakit masaya, may upuan at silid-aralan. Makikita'y batang nag-aaral at isang gurong nangangaral. Ang tamang sagot ay paaralan. Bilang 4, sa dilim ay makikita mo, kaibigan na kasama ko, na hindi ako iniiwan saan man ako magtungo. Ang tamang sagot ay anino. Bilang 5, dagdag kaalaman ang aking daladala. Kapupulutan mo ng aral bawat pahina. Handang gabayan at tulungan ka. Maaari ba na basahin at ingatan mo na? Ang tamang sagot ay aklat. Magaling mga bata! Unawain ang usapan nina JP at Lovie. JP,
Si Verna ba ang nakatatandang kapatid ni Varus? Oo, Lovie. Si Verna ang panganay at si Varus ang bunso sa magkapatid. Basahin nating muli ang pangungusap. Si Verna ang nakatatandang kapatid ni Varus. Si Verna ay isang simuno. Ang nakatatandang kapatid ni Varus ay isang panaguri. Ang pangungusap ay nagpapahayag ng isang diwa o kaisipan lamang sa pamamagitan ng isang sugnay na nakapag-iisa. Ang tawag dito ay payak na pangungusap. Si Verna ay panganay sa magkapatid at si Varus ang bunso sa kanilang dalawa. Tingnan ang pangungusap. Ilang sugnay na nakapag-iisa ang mayroon dito. Mayroon itong isa, dalawa. Mayroon tayong dalawang sugnay na nakapag-iisa o dalawang payak na pangungusap. At ginamitan ito ng pangatnig na at. At ang tawag dito ay tambalang pangungusap. Tambalang pangungusap. Ito ay binubuo ng dalawang sugnay na nakapag-iisa o dalawang payak na pangungusap. Pinag-uugnay ito ng mga pang-ugnay na at, pero, subalit, saka, kaya, o ngunit. Bumaba ang bilang na nagkakaroon ng COVID-19 nang magpatupad ng lockdown ang Kamaynilaan. Bumaba ang bilang na nagkaroon ng COVID-19, ito ay isang halimbawa ng sugnay na nakapag-iisa. Nang magpatupad ng lockdown ang Kamaynilaan, ito naman ay isang halimbawa ng sugnay na hindi nakapag-iisa. At ginamitan ito ng pang-ugnay na nang. Ito ay isang halimbawa ng hugnayang pangungusap. Hugnayang pangungusap. Ito ay binubuo ng isang sugnay na nakapag-iisa at isa o mahigit pang sugnay na hindi nakapag-iisa. Ang sugnay na hindi nakapag-iisa ay walang buong diwa. Kadalasan itong nagsisimula sa pangatnig na upang, habang, bago, pagkatapos, dahil, kahit na, kung, hanggang, kapag, o nang. Gawain 1. Basahin ang mga payak na pangungusap. Pagsamahin ang dalawang pangungusap. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Bilang 1, masaya ako. Nakapasa ako sa pagsusulit. Bilang 2, nilinis ni Teresa ang kwarto. Naghihintay si Mario sa labas. Bilang 3, umawit si Darwin, matamang nakinig ang kanyang mga kaklase. Bilang 4, umuwi kami ng maaga. Masama ang panahon. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, masaya ako dahil nakapasa ako sa pagsusulit. Bilang 2, nilinis ni Teresa ang kwarto habang naghihintay si Mario sa labas.
Bilang 3, umawit si Darwin habang matamang nakikinig ang kanyang mga kaklase. Bilang 4, umuwi kami na maaga dahil masama ang panahon. Gawain 2, subukang pagtambalin ang mga pangungusap na nasa kahon upang makabuo ng tambalang pangungusap. Gumamit ng wastong pang-ugnay, isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa hanay A, bilang 1, pagpipinta ang gusto ni Mark. Bilang 2, tumutugtog ng gitara si Joseph. Bilang 3, lumalangoy si Eric na tulad ng isda. Bilang 4, mahusay sumayaw si Grace. Bilang 5, singbilis ng kabayo kung tumakbo si Ramil. Para naman sa hanay ba, A, araw-araw siyang nagsasanay. B, siya ang leader ng cheering squad. C, kumakanta ang banda nila sa handaan. D, sumasali siya sa paligsahan ng pagguhit. E, nakatatanggap siya ng gintong medalya sa mga paligsahan. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, D. Bilang 2, C. Bilang 3, A. Bilang 4, B. At bilang 5, E. Gawain 3. Basahin ang mga pangungusap, tukuyin kung ito ay tambalan o hugnayan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Bilang 1, pumunta kami sa hardin ngunit wala kaming ginawa doon kahapon. Bilang 2, may sakit si Alice at kailangan niyang tumigil muna sa bahay. Bilang 3, nagpunta ang pamilya Maligaya sa evacuation center upang makakuha sila ng tulong. Bilang 4, hindi magamit ni Lina at Sarah ang bisikleta dahil sa sira nito. Bilang 5, nagbasa ang nanay ng magazine habang hinihintay ang bus. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, tambalan.
bilang 2, tambalan, bilang 3, hugnayan, bilang 4, hugnayan, at bilang 5, hugnayan. Mahusay mga bata! Tandaan, ang payak na pangungusap ay nagpapahayag ng isang diwa o kaisipan lamang sa pamamagitan ng isang sugnay na nakapag-iisa. Ang tambalang pangungusap ay binubuo ng 2 sugnay na nakapag-iisa o 2 payak na pangungusap. Pinag-uugnay ito ng mga pang-ugnay na at, pero, subalit, saka, kaya, o ngunit. Ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng isang sugnay na nakapag-iisa at isa o mahigit pang sugnay na hindi nakapag-iisa. Ang sugnay na hindi nakapag-iisa ay walang buong diwa. Kadalasan itong nagsisimula sa pangatnig na upang, habang, bago, pagkatapos, dahil, kahit na, kung, hanggang, kapag, o nang. Pagtataya, buuin ang pangungusap sa pamamagitan ng paglalagay ng pang-ugnay na dahil o habang. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Bilang 1, nakapunta kami sa maraming lugar, blank kami ay nasa Cebu. Bilang 2, kailangan ni Marta na magsuot ng tsinelas, blank namamaga ang kanyang paa. Bilang 3, sikat ang pamilya Lopez, blank lahat ng kanilang mga anak ay nasa honor roll. Bilang 4, dapat tayo ay palaging magbasa, blank tayo ay bata pa. Bilang 5, pumunta muna kami sa silid-aklatan, blank naglilinis ang mga lalaki sa silid-aralan. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, habang. Bilang 2, dahil. Bilang 3, dahil. Bilang 4, habang. At bilang 5, habang. Magaling mga bata! Karagdagang gawain. Bakit mahalagang magkaroon ng sapat na kaalaman sa pagbuo ng iba't ibang uri ng pangungusap ang mag-aaral na tulad mo? Ipaliwanag ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli!